Breaking news mga kababayan, kapapasok pa lamang po na balita, update po ito sa ating Tatay Digong. Kinumpirma po di umano mga kababayan ng ICC registry na mahigpit pong binabantayan ngayon ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob po mismo ng kanyang selda para po sa kanyang kaligtasan at humihina niya pong kalusugan. Abay napapadalas di umano mga kababayan ang pagbagsak o pagtumba ng ating Tatay Digong sa loob po ng kanyang selda. Kaya mahigpit po siyang binabantayan ngayon. Di bagay na pabalita na 2 beses pong nabagok ang ulo ni Tatay Digong sa loob ng kanyang selda. Ayon po kay Attorney Harry Roque, mga kababayan, abay hindi lamang di umano 2 beses nangyaring nabagok ang ulo ng ating Tatay Digong. Abay napapadalas na di umano ito ngayon mga kababayan. Ayon po sa ibinigay po sa kanyang mga informasyon. O ito po ang video, panoorin po natin. Basahin ko lang po sandali itong balita. Update. Sa ICC ito ha. Kinumpirma ng ICC registry na mahigpit na binabantayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang selda para sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Mahina na nga talaga ang ating Tatay Digong Dahil sa kanyang edad at mga chronic physical ailments, itinuturing umano siyang high risk. O di ba? Sa pagtumba, kaya nagsagawa rin ng ergonomic modification sa kanyang selda upang masiguro ang mas stable na paggalaw, mga kababayan. O eto na po ang video ni Atty. Harry Roque. Panoorin na po natin mga kababayan. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay Digong sa pamilya. No? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isa nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo? At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses, makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya pag-isipan. Ano ba talaga pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Kita nyo na mga kababayan, hindi po yung pinagbibigay alam po kila BP Inday Sara sa lahat ng mga kaanak niya na dumadalaw sa kanya
sa kanyang detention cell. Hindi lang 2 beses. Napapadalas po di umano mga kababayan ng pagtumba ng ating Tatay Digong. Sana naman, ICC, bigyan nyo na ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi niya na kayang tumakas pa kasi lang naman ang dahilan nila mga kababayan eh. Kaya po hindi ibinibigay itong interim release kay former President Duterte dahil baka daw tumakas. Makakatakas pa ba itong mama na ito? Na madalas na ngang matumba. O sige, sabihin natin meron namang magbubuhat eh. Meron namang magtatakas niyan eh. Sa palagay ninyo, ganun kadali itakas ang isang taong may sakit na? Eh baka pagtakas niyan, atakihin sa eroplano. Malagutan pa ng hininga yan eh. Di ba? Itatakas pa ba itong taong may sakit na kesa unahin na lang dalhin sa paggamutan? Hindi talaga nag-iisip itong mga taga-ICC, mga kababayan. Walang mga kukote, hindi ko alam kung walang mga kukote o mga bobo itong mga taga-ICC o baka naman walang damdamin, no? Walang puso, mga kababayan. Palibhasa kasi, ang nag-utos po sa kanila, demonyo. Ang bumubusog ho sa kanila, ang mga nagbibigay ho sa kanila ng mali-maleta, mga kababayan, demonyo. Ang perang ibinibigay sa ICC, galing din po sa mga taxpayer, galing sa kabanang bayan, mga kababayan, kino-convert lang sa dollar. Okay, kita nyo ang ICC. Masigasig ho, mga kababayan, na wag bigyan ng interim release ang dating Pangulong Duterte, mawawalan ho sila ng maleta, mga kababayan. Sana yung Japanese citizen na human rights advocator at itong ICSA na international, yung nabanggit ko po sa inyo ng isang araw, yung grupo na NGO na tumutulong din ngayon at nagsumulat pa nga sila sa human rights para ibigay na lang ang pansamantalang kalayaan kay dating Pangulong Duterte. Sana pakinggan sila, mga kababayan, para ipagkaloob na lang ang interim release kay Tatay Digong. Matagal nang hinihingi ng kampo ni Tatay Digong itong interim release. Hanggang ngayon hindi pa ibinibigay. Kahit nga tayo halos buong Pilipino sumisigaw na ibigay ang interim release kay Pangulong Duterte, hindi ibinibigay. Malay natin. Sa mga nagsusulong ngayon na mga human rights advocator at saka itong NGO na ICSA, sana pakinggan sila, mga kababayan. Dahil sa mga nangyayari ngayon, sa dating Pangulong Duterte na natutumba na, kinakailangan nila talaga na hindi lamang doktor o simpleng nurse ang magbabantay sa kanya 24/7, kasama na riyan ang kanyang buong pamilya. Ipanalangin po natin, mga kababayan, sana pagbigyan po ang ating Pangulong Duterte, ipagkaloob na sa kanya ang interim release. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan, itong tungkol naman po sa mainit pa rin po na usapin dito po sa usaping pwede pa bang bumoto itong si Senator Bato de la Rosa kahit na via Zoom dito sa impeachment ni BP Inday Sara. O pakinggan po natin, mga kababayan, itong isang abogado. Pinaliwanag niya po, mga kababayan, sa kung paanong paraan maaaring bumoto itong si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa impeachment ni BP Inday Sara. O ito na ho. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa dahil sinasabing siya ay fugitive from justice, kung tama yun o hindi, that's another legal issue. Pero kung hindi siya sumipot sa Senado, sa hukuman, pwede ba siyang bumoto na online o pwede sa website na or sa official
email ng Senado. Pwede ba siya magpadala ng kanyang boto? Opo. So, yung kwan po, no, base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magdidesisyon po kung pwede o hindi ay ang Senado bilang taga-usig at binigyan ng konstitusyon na magdesisyon sa mga impeachment case. And historically po, no, sa mga desisyon ng Supreme Court, hindi po nakikialam ang Supreme Court sa mga internal rules kung hindi ito in violation of the Constitution or kung walang karapatan ng third party ang maapektuhan. So, technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online. Ayan, mga kababayan, pwede pong bumoto online o via Zoom. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, sa impeachment ni BP Inday Sara. No to impeachment. O, ganun. Kasimple, mga kababayan. Diba? Kasi meron na di umanong resolution na ginawa ang Senado. Hindi natin alam kung ang previous administration o previous Senate President o itong kasalukuyan ng Senate President, walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano ang gumawa ng resolution na ito, mga kababayan. Pero kung dumating man ang araw na yan sa impeachment ni BP Inday Sara, wala di o manong ibang makakapagdesisyon, mga kababayan, kundi ang Senado sa pamamagitan po ng Senate President. Walang iba kundi itong si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang mag-atas, mga kababayan, na okay, sige, pwede si Bato bumoto via Zoom. Ay di ayos na. Hindi na ako kinakailangan di Batong magpakita pa sa Senado, mga kababayan, lalo na ho ngayon na sinabi na po na maaari na di umanong arestuhin si Bato ng PNP at ng NBI kahit na walang kasong isinampa sa kanya dito sa ating bansa. Gamit po ang ICC arrest warrant, yun di umanong gagamitin ng NBI at ng PNP para arestuhin si Bato de la Rosa, pero mawawalan na po ng kwenta yun, mga kababayan. Wala na pong silbi yan. Kahit pa halugugin nila ang buong Pilipinas, wala po silang makikitang Bato de la Rosa. Mismong si Bato na po ang may sabi na, makita nila ako. O, kung makita nila ako, maaresto nila ako. Di ba? Ayun po, mga kababayan. Hindi na kinakailangan ni Bato pumunta ng Senado para bumoto sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Walang maarestong Bato, pwede na siyang bumoto, tapos ang boxing sa 2028, presidente na si Inday Sara. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.